Hello guys, ayan, kakaano ko lang halos. Hindi naman halos, mga isang oras na ako mahigit na nasa bahay. Ang liwanag pa rin ng oras na. Nasa labas si Habi eh. May dumating kasi na nag-check dyan sa likod. Dahil nga ni-report na yung na yan nung nakaraan. Yung tambak sa likod, naalala nyo, alam ko na-mention na namin yan eh. Nakaharang ngayon, lahat ng basura dyan sa sa harap, basurahan, lahat nasa likod na. Ayan ang balita. Si pangalan? Ayan, may Si Snow. snow? Si Officer Snow. Snow ang pangalan niya? Sabi niya, Check. sabi niya, nireport na to. Chine-check ko lang kung Kung nag-comply. positive yung or nag-comply yung yung 66 662 ba? Number na. Nakalimutan ko yung ba? Sabi niya kung kung nag-comply na do sa report natin, sa complaint. Kasi yun nga, kinausap siya nung nakaraan ng babae. Nag-gaano siya ng halaman, nagtatanggal ng Nagbubunta damo. ng damo, lumapit yung babae. Nakipag-chika-chika. Mabait naman yung babae. Nakipag-chika-chika. Tapos sabi nga niya, pasensya na dun sa tinatry daw niyang tanggalin, hindi niya matanggal. Eh, syempre, babae yun eh. Parang kasi laki ko lang, payat pa. Sabi niya, hindi ko matanggal. Salaman ko na pala siya. Nagre-renta lang pala sila dyan. Nakala ko, all this time, sa kanila yan. Kasi since nagawa yan, sila na ang nakatira eh. Nauna kami ng 1 year sa kanila. Tapos yung pala yung nagpatambak pala niyan, yung may-ari. Kaso nga, ang tagal nang dito natanggal, umulan, umaraw, tumitigas na, tapos naglilik siya, nagpuputek, di ba, nagulan ng mga 2 araw, 3 araw, sunod-sunod. Tapos, nagbago ng policy dito sa may street namin. Lahat ng basura, instead na sa harap na kukunin, sa likod na lahat. Ng pick-up. Kaso, saan mo idadaan nyo lang? Sa loob ng bahay, kasi nasa pagitan namin ng bahay. Doon lang kami. So, hindi namin mailabas dyan yung basura. So, nandito kami sa harap. Lahat nasa likod na nagpipick up. Sabi ko, kaya hassle. Sabi nung ganito pala mangyayari, sabi niya nung Snow. Sinenda na namin sila ng letter, tapos wala pa ring response. Hindi sila, ngayon, pinuntahan ko yan nung una, ngayon pinuntahan ko second time. Nakita ko na ganyan pa rin. So, sabi niya yung third time, sa after, from do sa una raw na sulat, 21 days. Ngayon, pag hindi pa rin daw nagko-comply, papadala na raw siya ng backhoe, kukunin yung mga lupa, tapos, kukunin na ng City of Calgary, tapos sila, pe-penaltyin. Hindi ko lang sinabi kung magkano yung penalty. dami ng chance eh. Tapos nakausap na nga rin. Kaso nga ganyan, biglang yung mga basura sabi ko, ba't yung para sa amin lang nasa yung pala dito na sa likod na nagpipick up. Tapos yun nga pala, sabi niya pala, pasensya na rin, sabi niya ganyan. Ang daming officer na sobrang busy kasi yung daming mga complaint. Kasi alam niyo dito ngayon sa Calgary, nagkaka-shortage kami ng tubig. Dahil do sa may nag-burst na na damage na pipe. Ito namang City of Calgary, nagtuturoan kung sino, sabi sa balita. Ngayon pininahanap nila kung sino yung nakakaalam nung na masisira na yung pipe na yun. Pero alam na raw yun eh. Before siya masira, alam na nila kasi may nabibigay na. May may assessment test yung mga pipe na yan eh. Tapos nangyari pa, yung tubo na pinalit nila, galing pa ng San Diego. Samantalang sa amin, napakaraming tubo. Daming tubo dito eh. Sabi naman nung mayor, kanina may interview sa TV. Sabi niya, nagganap kami ng mga supplier ng tubo dito sa Calgary, pero alam niyo naman, sabi niya ganyan, local lang inuuna ko, ganyan. Sabi ko, pucha, yung katabi namin kumpanya, tubo rin. Sa kabila, plastic na tubo, kami tubo na bakal, sa kabila, mga copper na maliliit. Halo-halo mga tubo namin, hanggang 40 inch nga yung tubo namin na laki.
Ang kailangan lang yata nila 30. Kaya nga actually hindi kami makapagdilig sa labas. Buti na nga lang umulan nung nakaraan. Dalawang araw na, tatlong araw Nag-uulan. na. Kaya nag-uulan. happy na naman yung mga lamas. Nilabas nga yung ibang mga succulent dyan. Tapos, biglang lumamig. Syempre, magpipreach yung tubig nun. Pinasok ko ngayon, habang mahangin, no? Ang lamig. Yan talaga. Kaya lang, Wala kasi limited ang gamit eh. Kumbaga, meron silang na kapag may nahuli na naglilinis sa sasakyan, ng Oo, may ticket, 3,000. mahal. Napakamahal, 3,000. Tapos ilimit daw ang ligo na hanggat 3 maaari minutes. 3 minutes. Yung mga hugas-hugas yan, gaya ng pandilig, pwede mong ipinagbanlawan, pwede mong idilig sa labas. Pero syempre, pagligo, hindi naman po pwede hindi tayo maligo. Lalo gaya namin, trabaho namin, kusina, tsaka lagi kang pawisan. Oo Saka shower lang din naman talaga eh. Mabilisan na shower lang din. Maghapon din naman kami wala rito sa bahay, wala rin gumagamit ng tubig. Tsaka pag naghugas naman, hindi naman kami hand Hugas wash. maya lagi. Ano naman kami, yung iniipon din naman. Hindi naman yung Mahirap talaga pag nawalan ng tubig, kaya lang, syempre. Actually, dami nga kumbaga laki ng binaba ng usage ng tubig dito sa Calgary. So marami talagang nakikian. Yun lang ang kagandahan dito sa Calgary. Kagaya nung, alam mo yung tanda mo nung nag-brownout. Tapos sabi nila, shortage daw ng power. So, less yung gamit. iles daw yung gamit. Niles ng mga resident ng Calgary. 9% Laking bagay. tata ang nabawas. Laki ng bagay. So talagang yun ang kaganda dito, talagang mga pag nag-send ng alert ang city, halos lahat naman nagko-comply talaga. Yun ang maganda. Anong tawag mo doon? Nakiki-cooperate sila sa ng city. Pero kagaya nga, balik tayo doon sa topic dito. Kagaya nun, hindi na namin sila in-approach nung bago kami magreklamo kasi nangyari na rin dati nung may nagtambak din doon sa gitna talaga ng kalsada. Hindi ka makakadaan ng alleyway sa likod. Ginawa ko. Ikot ka pa sa kabila. Kakatukoy ko sana. Tumawag ako doon sa 311. Sabi ko, hindi ako makadaan. Paano gagawin ko dito? Di tumawag ako. Sabi niya, wag mo na komprontahin kasi itatawagan namin sila o kaya i-email namin. Antayin mo yung result within 10 days. Pero after 2 days lang yata na nawala na eh. Tinanggal na. Yun naman, tagal 10 days. Pero dito kasi, basta itawag mo lang sa kanila. May gagawin talaga, may gagawin. Kumbaga ang suggest nila, wag ka na makipag-usap wag na. o baka pwede ganito. Hindi gaya natin sa Pinas, di ba? Nasanay tayo na kapitbahay naman. Kausapin natin na ganito, ganyan. Dito, ang nila, wag na. Wag mong haharapin. Para iwas na sa argument or kung ano man. Kaya ang nila, pag may ganyan, tawag ka lang ng 311. 311, napakalaking bagay din nun. Tsaka talagang rumiresponde sila. Humingi pa nga ng pasensya yung officer kanina kasi nga daw, yun nga, yun sa tubig nga. Delay. Ang dami raw, maraming nagre-reklamo, maraming ganito. Kaya, yun. Dami siguro tumatawag, Parang yun yung namin, barangay. Yung 311. Sa tiga. Sila yung Pero at least nagko-comply talaga. Oo. May pinuntahan pa. Ayun. Kahit pa paano nakausap siya. Nood muna kami saglit. Ayan, yan pala guys yung Ayoko kung napakita ko na to last time, pero yan yung tambak. So ayan, hindi kami makadaan dito. Sobrang liit ng space. Tsaka ang tigas na yan. Lumaki. Dito kami sa likod din. Sobrang laki. Happy yung mga halaman eh. Kasi naulanan sila last time. Nailabas ko lahat to eh. Kaya lang ito na dinikitan kasi nasira yung pinaka-zipper niya sa kabila. Kaya dinikitan niya para hinarangan lang para pag umuulan tsaka mahangin, hindi siya sobrang mabasa. Dami ng mga usbong na maliliit. Mga tumutubo. Yan yung mga naputol last time eh. Ayun. Dami. Hitik na hitik yan Cute. Ito, gusto ko nang putulin kasi na-dry yung niya. Yung ibabaw, pa rin naman, pero yung ilalim. Ayun dito tayo. Maganda ang sikat ng araw. Actually, palubog na yan. Anong oras na? Alas 9 na yun. Alas 9 na. Sarap nga eh. Nanonood kami nung Mga Mga balibalita. sa Pinas, pinagtatalo na yung mga
Nakitang nakakatawa lang kasi yung mga barangay captain tsaka yung mayor. Sino sinungaling? Si mayor? Si barangay captain? huli na mga ayaw pang umamin eh. Yung mga nagpapatayo ng mga malalaking building doon. Habang nagpipintura siya, Yun. nanonood kami ng mga kumanik-anik. Siya nga pala meron kaming meron nag-comment do sa last video. Sa last vlog namin na tungkol sa ano ba yun? Dito, Canada. Sa Canada. So, nagtatanong siya. Hypothetical. Sabi niya, pwede mo magtanong ganyan yung tungkol sa if ever meron kang 12 million. Ipin namin yung sakto niyang sinabi. Pero hypothetical question. 12 million daw na pera sa Pilipinas. Oo, Canada PR. Or Canada PR. Kumbaga, pipili mo ba maging nasa Canada kung may 12 million ka na? Parang ganun, Parang ganun ang dating. So, Ano nga ba guys? Kayo, share nyo. 12 million yun eh. Kasi syempre, iba-iba tayo ng diba? Iba-iba pa tayo rin ng mga... Kasi kung tutusin, 12 million na hindi mo basta kikitain sa Pilipinas yun eh. Pag-iipunan mo talaga ng gusto yun eh. Kami nga, wala 12 million eh. Kaya nga tayo nandito. 1 million nga wala eh. Kaya nga tayo nandito. Hindi, ibig sabihin nung nando sa Pilipinas. Kaya Kumbaga, napakahirap ng buhay din kasi dun eh. Kumbaga, diskarte yan. Lahat kayo magaling dumiskarte. Di ba, mga Pero Pilipino syempre, diba, dito. sobrang mahal kasi ng school eh. Magkano lang binabayad mo sa school? Lalo pag private, di ba? Para ka nagbabayad ng... Para, samantala nung nag-college ako, parang malaki pa yung tuition ng... 5,000 lang yata kada sem. Samantalang yung mga bata nung nag-aaral 32 kada sem? 20 something. 20 something. Oo. Dalawa sila. So almost 50 ganyan. Mura pa yon kasi talaga ibang school na malaki talaga. Hindi, pero Montessori na rin kasi yun eh. Pero bago kasi yung school nila na pinasukan na yun eh. Kaya parang 12 million lalo sa panahon ngayon sa halaga ng mga bilihin. Parang ang bilis na maubos nun eh kung tutuusin. Kung tutuusin, kung bibili ka na, syempre kung mag-start ka. Kasi kung ikaw ka-PPR mo lang dito or kararating mo lang dito, bibili ka ng plano mong bumili ng sarili mong bahay, sasakyan, na mga gamit, di ba? Samantala sa Pilipinas, ganun din ang mangyayari sa iyo. Oo. Sabi ko nga, depende yon sa 12 million. Kung yung 12 million is savings, meron ka ng bahay, may sasakyan ka, nalabas na doon. Pwede. Tapos meron kang stable na trabaho or may negosyo ka. Pwede. Pwede yun. Pero kung 12 million, tapos wala from ka the pang start, bahay, wala ka pang mahirap yun. mas gugustuhin ko mag-start dito sa Canada. Kasi dito, equal opportunity, tapos walang ibig sabihin nito yung walang tinitingnan na kulay, walang tinitingnan na tinitingnan nila yung educational background, no, pero hindi masyado. Pero kasi kung meron ka naman experience, malaki rin ang chance mo na kasi makuha kung yung trabaho. kagaya nun, graduate ka sa Pilipinas, tapos dito ka nagtrabaho, hindi rin yung honor basta-basta yung yung educational achievement mo sa Pilipinas eh. Ang mangyayari pa rin doon, yung experience mo pa rin, yung alam mo, hands on ka nila, titingnan nila kung alam mo to, kaya mo to. Tsaka dito pag na PR ka kasi, may chance ka kung gusto mo mag-aral, mag-upgrade. Pwede. At saka yung mga anong pangalan nito? Isa pa yung sa Pilipinas, may 12 million ka, tsaka yung nandito ka na may PR, yung mga benefits na being permanent resident. Hindi basta-basta. Oo. Hindi kagaya sa Pilipinas na PhilHealth lang na pahirapan pang makakuha, di ba? Dito talaga wala ka na ilalabas kasi. Dito, kagaya nga nangyari sa amin, ilang beses kami na hospital, na-operahan siya 2 beses. Kahit 5, wala kaming nilabas doon. Although yun nga, sa tax naman kinakaltas, pero sulit, ibig sabihin, hindi ka man nga laging sabihin mo, hindi sabihin ng iba siyempre, minsan may mga pilosopo eh. Sabihin, hindi ka naman lagi na hospital, hindi ka naman lagi, pero syempre, darating sa punto eh. Kaso, ng buhay ng tao na bigla ka magkasakit, bigla kang... Paano kung biglang dumating? wala ka, di ba? Wala kang huhugutin. Dito, kahit dumating yun,
wala kang huhugutin, meron pa rin. May pag-asa ka. May pag-asa, may rescue ka pa rin na government na tutulong sa'yo. Kaya malaking bagay talaga yung ano, yung Tsaka mga yun, benefits yung na hindi ka ganun. makapagtrabaho, pwede ka mag-file ng disability. Oh, yun. Mga ganung bagay. Kaya yung 12 million, kailangan magaling ka talagang dumiskarte sa Pilipinas kasi yun yung magiging foundation mo na ano eh, na kumbaga ano, yung puhunan mo. Lalo na kung gusto mong mag-invest or magtayo ng negosyo. Sa Pinas maganda kung meron kang negosyo na stable na. Dito kasi kakainin ka eh. Pag may negosyo ka, kakainin ka ng mga permit, ng Tapos, tax. syempre, tax. Although, kung depende sa negosyo mo, kaya na, syempre, kung ilo-loan mo naman, ang laki rin. Ayun pa, yung mga loan shark dito, marami rin. Kung meron ka na sigurong savings talaga na, ito, negosyo ko, savings. Ano to na mangyayari, at least alam mo savings mo. Kaya, syempre, gaya ng mga pagkain, hindi naman basta-basta yun. Syempre, iba-iba, multicultural nga dito. So, magtayo ka ng pagkain, kailangan yung patok sa lahat. Tsaka yung yung bilihin, halos hindi na rin nagkakalayo sa Pilipinas eh. Mahal na sa Hindi na rin nagkakalayo, kaya yung kikitain mo rito tsaka yung kikitain mo doon, dapat medyo magka-same level lang para ma-maintain mo yung yung gusto mong lifestyle sa Pilipinas tsaka yung dito mong buhay. Ang akalan talaga din sa mga Pilipino, sa Pinas talaga, ang haba ng pisi. Oo. Talagang diskarte. Kaya nga sabi Tsaka ko, ang bilis nakaka-adjust kahit sabihin mo ilang beses na nagtaas. Alam mo yung mga tao nakaka-adjust. tsaka yung Nakaka-amaze. makita mo yung sakuna, yung mga bagyo, yung mga kung ano-ano sakuna na nangyayari sa atin. Nakakabangon ta rin talaga eh. Bangon at bangon pa rin tayo eh. Iba yung, ewan ko nga, meron dito na mawalan lang ng tubig, parang big deal na sa mga iba. Sa Pilipinas, halos everyday, pag may mga ibang lugar Minsan sa nga, Pilipinas. turo lang ang malabas. Minsan, Walang kuryente, madumi walang yung tubig. Yun. Yun yung mga karakteristik ng Pilipino na hindi basta-basta na kaya ng ibang lahi kasi tayo kaya natin mag-adjust sa lahat nga, sa lahat ng mga sitwasyon, sa mga nangyayari. Kaya kung ako may 12 million at hindi ko rin alam kung ano gagawin ko sa Canada sa nangyayari ngayon, pagpapaliban ko muna. sa mahal ng Hindi, yung gobyerno eh. Mahirap pa rin yun. Yun nga eh. Kasi nga eh, yung gobyerno ng Canada medyo alanganin kami ngayon eh. Parang hindi... Kahit sa naman din. Wala namang perfectong gobyerno. Kapag kayong gobyerno na pinag-usapan, wala. Mahirap pa rin yun. Pero kung kaya kung ano man ang meron, kahit gawin mo na lang ng paraan, diskarte na lang. Diskarte na talaga. Kung nasa sayo rin talaga yun eh. Si Jerome Santos. Ayan. Nasa sayo rin yun kung ano talaga, kung gusto mo talagang kasama mo yung pamilya mo. Kasi dito, pagdating mo rito, unti-unti mo palang bubuuin yung mga pangarap mo, tapos unti-unti mo silang kukunin. Or unless mag-a-apply kaya si immigrant ng buong family talaga. Pero syempre, di ba, minsan parang ikaw as magulang, ay, teka muna, gusto ko muna iset lahat bago ko dalhin yung mga anak ko o yung pamilya ko. Kasi pag sabay-sabay kayo, syempre, di mo alam paano kung ano mangyari. Or kung binata naman siya, mas maganda opportunity, di ba? Kung binata ka. Kasi makakapag-explore ka ng maayos, makakapag-aral ka, wala kang mas mabilis kang makapag-startup. Wala kang masyadong iintindihin, sarili mo lang. Tsaka yung mga pamilya mo sa Pilipinas na padadalan mo. Alam mo, si Jerome Santos may 12 million, nag-iisip. Nag-iisip yan. Nasa sa'yo yan, kung ano maging choice mo. Kailangan lang pipiliin mo, talagang papanindigan mo. Kung makadecide ka ka sa Pinas, yung 12 million, invest mo. Or magnegosyo ka doon. Kaya lang yung mga security, marami kang pros and cons sa mga paglipat mo dito. Marami rin pros and cons sa Pilipinas. Kaya, so, nasa choice talaga. Nasa choice ng tao. At tsaka sa priority. Yun, priority mo sa buhay, kung ano talaga. Kasi wala kami 12 million, kaya kami nandito. 12 million na kami. Kumbaga dito, kami.
Kung nasa Pinas siguro kami, mahirap bumili ng sariling bahay, Ah, makakuha ng sasakyan, unless sumasahod ka talaga ng malaki. tama. Eh, Kaya kami ano happy na kami dito. Happy na sa kung ano meron kaming simpleng Tsaka buhay dito. hindi laging kunyari napanood mo sa YouTube maganda yung buhay nito mga to sa Canada. Hindi ko mo maganda yung buhay nila, magiging ganun din yung buhay mo. Iba-iba. Marami rin kasi mga minamalas ganyan or mga na ano pangalan nun? Mga misfortunate na nangyayari sa buhay, di ba? Oo. Iba-iba yun. Kaya nga sabi sa iba-iba ang palad guhit ng palad ng tao iba-iba. So yung swerte ni Juan, di pwede maging swerte ni Pedro. Tama. Nasa atin na kung paano natin yan. Kaya yung decision na ganun, kung sa amin kung may 12 million kami sa Pilipinas, tapos mga maliliit pa yung mga bata, baka hindi kami nakapag-isip mag-Canada. Oo. Hindi kami makakapag-isip kasi mayroon na rin kami ng bahay doon, di ba? Oo. And wala naman na masyadong intindihin. Sasakyan na lang siguro o tsaka Kung may 12 negosyo. million ka, makakabili ka talaga. Oo, Makakanegosyo. negosyo. Actually, before ako pumunta rito, nagpa-plan talaga magnegosyo. Sabi ko, hindi ako matutuloy. Bala ko talaga naman mag-catering sa Pinas. Eh siguro talagang pinalad na dito, mapunta. Kasi before kami bago matapos yung binigay naming limit sa namin. Kami ng Nag-set kami timeline ng timeline. Eh, dumating naman yung visa, nakaalis naman. So, ngayon, ito. Kasi syempre doon, kailangan mo rin, pagka may catering ka ron, marami kang kakilala. Importante Kailangan yan. ng contact. Mabuti na rin at kumbaga, nagkataon na rin na nakapunta kami dito kasi kung doon siya na-operahan nun, siguro kahit may 12 million, may hirapan pa rin kami makabangon ng basta-basta. Mahirap yun. Mahal doon eh. Ay, naman. Yun lang naman. Ayun nakita niyo yung araw, nawawala na. Nawawala na. Medyo lumalamig na yung simoy ng hangin. Parang Pasko na sa Pilipinas yung Yung weather nito. Yung weather sarap nga eh. Ito yung perfect na weather na gusto ko. Hindi mainit, hindi malamig. Pero pag tanghali ngayon, ang init na eh. Nagkukumot ka pa di ba? Tapos yung unan makukulog, kukunin lahat ng kumot. Ako nagkukumot. Lahat ng kumot nasa kanya. Tapos pag naiinitan naman ako, tinatanggal ko. Binubulumbon sa akin eh. Sabi ko, di magsumo ng kumot. Sa'yo na lahat ng kumot. Tapos naka-electric fan kami. Kahit malamig. Ginignaw ka ba? Okay lang, buksan mo, sabi niya. Pag sinipon ako, yari ka sa akin. Pag sinipon ako, sabi ko, patay ko na nga. Problema ko pa pagka nagkasakit ka. Ay, naka. Ay, nako, yun lang naman, guys. Maraming salamat ulit. Tsaka sana na-enjoy niyo yung trip namin nung last 2 videos na medyo nga lang, parang part 1, part 2 lang yun, di ba? Doon sa Drumheller. Maganda Maganda doon. Tsaka nakakatuwa kasi kompleto kami. Bihira namin maaya yung mga bata eh. So, yun. So, next, wala pa plano kasi busy siya pag Saturday. Sa July na siguro. Nakakainis nga minsan. Pero ganun talaga eh. Talaga. Kailangan. Maraming bills na babayaran. Kayod. Pasalamat kasi may trabaho. Yun ang importante. Pasalamat tayo sa Diyos. Nakita niyo ba yan? Mahaba pa yung buhok niyan. Makapal. Ay, naubos na yung buko. Isa na may miss. Ayun na. Kasi paano guys? Thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye.